1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6. Ulitin ko po kakabasa. Ganito po magkakasabi sa Ingles, ESV. For there is one God, and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time or the whole time. Pansinin natin, dahil meron lamang isang Diyos, meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At sino ito? The man. Pero hindi tayo nanatili doon, the man Jesus. It is not being the man Jesus, but the man Christ Jesus, meaning to say, the man who is God, man. Bakit sinabing the man? Dahil sa lahat ng tao. At kaya nito because He is Christ, He is God, Jesus, who gave Himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Ito po si Kristo ang tagapamagitan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa sandaling ito sapagkat muli niyo namang ipahahayag sa amin ang kabuuan, ang nilalaman ng aming pong sinasampalatayanan o pananampalataya. Ang aming pong paniniwala ay hindi po huggang, kundi ito'y punong-puno ng inyong pong biyaya, punong-puno ng inyong pong kapangyarihan at pagka-Diyos. Kaya ang aming pong panampalataya sa inyo ay matibay, buhat sa katotohanan. Samahan niyo kami sa aming pong huling pag-aaral tungkol kay Kristo Jesus na tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. At ilalakay natin mga kapatid kung ano po laman ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay hindi basta damdamin o emosyon, kundi ito'y batay sa katotohanan. At ang ating pinanghawakang pananampalataya ay tungkol sa Diyos at sa Kanyang gawa na may kaugnayan sa ating kaligtasan. Kaya po napaka-babaw at kayabangan ang magsabing nasa tao naman ang kaligtasan kung kailan niya gusto. Nasa tao naman sa kanyang mabubuting gawa ang kaligtasan. Yan po ay isang bagay na kung saan kayabangan ng tao sapagkat kung ating titignan, ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos sa simula hanggang katapusan. Wala pong bahagi ng tao. Kailangan ang Diyos magkatawang tao, si Kristo Jesus. Kailangan siya ang tutubos sa kanyang mga tao. Lahat po yung gawa ng Diyos. Kaya isa pong napakapabaw at pandaraya na paniniwala na nasa tao ang gawa ng kaligtasan, nasa kalooban ng tao. Yan po'y paghamak po sa salita ng Panginoon. Pag sinabi pong si Kristo ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, wala pong iba na maaaring pumagitna upang magkasundo ang tao at ang Diyos sapagkat only Christ, the only way, the truth, and the life. Only Christ, ang sabi po sa John chapter 11 verse 25 to 26, tanging si Kristo lamang ang buhay at ang muling pagkabuhay. Tanging si Kristo lamang, John 8:12, ang ilaw ng sanlibutan. Tanging si Kristo lamang ang pinto ng kaharian ng langit. Tanging sa pangalan ni Kristo lamang ang kaligtasang ibinigay ng Diyos. Wala pong ibang tao o wala sino man ang maaaring makagawa ng ginagawa ng Kristo para maligtas tayo. Kaya isang kamalian po yun. Alisin nyo sa inyong isipan
na nasa tao kung kailan siya gustong maligtas, kung kailan siya gustong mananampalataya kay Kristo, ay maliligtas siya. Ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos sa simula hanggang katapusan. At kailangan lamang itong sampalatayanan ng mga taong nabuksan sa kanilang pagkamatay sa kasalanan. So si Jesus po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Nakaraan, tinalakay natin una ang pagkatalaga ni Jesus na tagapamagitan. Ang kanyang pagkatalaga ay hindi po buhat sa tao, kundi ito'y buhat sa eternidad. Ito ay gawa ng Diyos Ama. Nabasa natin Isaiah 42 verse 1, na sinabi ng Diyos. At siya po ay sa kanyang pagkakatalaga sa layuning iligtas ang kanyang mga hinirang o ang hinirang ng Ama na dinala sa kanya. Hindi po si Kristo na bumaba at nagpakamatay para sa lahat o bawat tao sa mundo. Si Kristo po ay itinalagang tagapamagitan ng Ama mula sa walang hanggang pasimula upang iligtas ang mga inibig ng Ama bago pa lamang likhain ang mundo. At ang mga inibig ng Ama na tinuruan ng Ama ay dinala kay Kristo upang sila'y sumampalataya. At atin rin natalakay ang pagkakatawang tao ni Jesus na tagapamagitan. Sa kanya po, sa kanyang pagkakatawang tao, tinawag siyang the Son of God, the eternal Son of the living God. Doon siya tinawag na walang hanggang anak ng isang buhay at tunay na Diyos. At kinuha ni Kristo ang buong kahinaan ng tao. Kaya si Kristo marunong siyang magutom, marunong siyang umiyak, marunong siyang matulog, marunong siyang magpahinga, marunong siyang masaktan, sapagkat kinuha ang lahat ng kahinaan ng tao upang ang tao walang maidadahilan na magtiwala kay Kristo, sapagkat si Kristo nakababatid ng ating kahinaan. Kaya nga dahil tayo po'y mahina, si Kristo ay nagpakahina upang siya'y mamatay. Nang sa ganun tayo mahina, kung sumampalataya sa Kanya na muling binuhay, ay meron tayong katiyakan ng ating kahinaan na itong paraan upang tayo maging malakas sa Kanya. At alam natin na si Jesucristo, ang Diyos, ay ibinuntis ng isang babae. Galatians chapter 4 verse 4, sa takdang panahon isinugo niya ang kanyang bugtong anak at ito ay ibinuntis ng isang babae. At sino yung babae yon? Si Maria. Alam natin kung sino siya. So ang ahente ng pagkakabuntis ni Jesus Christ ay sino? Ang banal na Espiritu. Matthew chapter 1 verse 20. At ang sisidlan ng pagkatao ni Jesucristo ay isang birhen. Now, atin pong unuwain yan, birhen. Hindi na nangangulugan na birhen ay dalaga lamang. Ang birhen po sa Biblia, ibig sabihin yan, wala pang karanasan ng lalaki. Dalaga siya, pero wala siyang karanasan pa sa lalaki. Kung tawagin po yan ay birhen. Sa akin sa English, virgin. Marami pong dalaga ngayon na may mga karanasan na, hindi na sila virgin. Pero si Mary, alam natin, 16 years old, wala pa siyang karanasan sa lalaki. Pero nililiman siya ng banal na Espiritu upang mabuo si Kristo sa kanyang sinapupunan. At dahil doon, kinuha ni Kristo lahat ng kahinaan ng tao, maliban na lamang sa dugo. Sapagkat si Kristo ay may sariling dugo. Acts 20 verse 28. Sana po matandaan natin yon. May sarili siyang dugo. Paano nangyari yon? Problema mo yan. Kasi wala pong sinabi ng Biblia paano siya nagkaroon ng dugo, so huwag natin bigyan ng halaga na hanapin ang solusyon. Ang lahat ng bagay na lihim ay sa at ang lahat ng hayag na bagay ay para sa atin. Deuteronomy 29:29. Yun po ang kalungkutan ngayon. Marami pong mga ngaral na pilit hinahanap yung mga nasa Biblia na hindi ipinaalam kung anong kahulugan at sila'y gumagawa ng interpretasyon. Kaya nagkaligaw-ligaw sila.
So, ito si Kristo, ipinanganak siya tulad ng natural man, ng tao. Ang sabi sa Hebrews chapter 2, verse 14, hindi natin balikan yun sapagkat pag-aralan natin. Siya ay may sariling dugo. So, resulta ng kanyang pagkakatawang tao, ano nangyari? Mayroon siyang dalawang persona. Two person at two nature in one person. At ang kanyang dalawang kalikasan, Diyos, tao. At ang pagka-Diyos ni Kristo at ang kanyang pagkatao hindi pwedeng maghiwalay, hindi pwedeng paghaluin. Hindi pwedeng paghaluin ito. Ito ay nasa isang persona. Di mahiwalay, di mahalo, di magbabago. Siya po ay God-man. 100% God, 100% man. Ngayon, maraming nagsasabi na si Maria daw ang mediator. Paano nangyari yon? Yan po ay isang kasunungalingan pagdating sa Bible. Kasi si Maria hindi siya napako sa krus. Si Maria hindi siya Diyos na nagkatawang tao. Hindi naman siya taong naging Diyos. Ano? Si Maria hindi siya nagdusa para pagtabon sa kasalanan ng kanyang mga tao. Si Maria ay kailanman ay hindi Diyos. So hindi pwedeng mayroong mamamagitan sa Diyos sa tao na sinasabi nilang si Maria. Tanging si Kristo lamang. There is one God and one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. Pag sinabing the man, ibig sabihin para sa lahat ng tao o humanity, Christ Jesus, God, man. Kaya tinawag na Christ Jesus, hindi po nagkahiwalay yun. So yung pong ibig sabihin nun. At nakita din natin ang debates, no, nakaraan, ang debate tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Marami pong hindi naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Pero kagabi, nasaglitan ko yung balita tungkol sa, alam nyo naman kung sino yung hindi naniniwala kay Jesus na Diyos, pero naniniwala sila na siya ay Panginoon. No? At naniniwala sila yung kanilang tagapagligtas. Pero hindi sila naniniwala si Jesus na ay Diyos. Alam nyo naman kung sino yun. Malaking religion. Napakalaking religion. Tinta. No? Tinta ang ibig sabihin ng kanilang pangalan. Tinta. No? Ink. Di ba? Sabi nila, hindi sila kumikilala na si Jesus ay Diyos. Pero kanilang tagapagligtas ay si Kristo. Pero ang binayaran ni Kristo na natugo ay ang iglesia ni... Kaya dapat sumanib ka sa iglesia ni para ikaw ay kasama sa tinubos. Mukhang mali na yata. Ang iglesia ngayon ang nakapagliligtas. Okay? Hindi yata tama yun. So, hindi sila naniwala na si Jesus Christ ay Diyos, pero ay naman lang isa tabi si Kristo, kanila rin Panginoon at tagapagligtas. Weirdo talaga. Ayaw ko paano nila ginawa yun. At ang sabi, mayroon din reliyon na si Kristo ay hindi nagkatawang tao, kundi apparition lang yung nakita sa Kanya. Kumbaga tawagin yan phantom, ibig sabihin multo lang. No, yung Kanyang pagkakatao, multo lang yan, hindi totoo yan. Wala siyang laman, so tagusan yan, multo lamang. At problema rin nila ang pagkakatawang tao, incarnation ni Christ. Napakahirap pong unawain yan pagdating sa Biblia, sapagkat sa Biblia, simple lang po, ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi po tao nagkatawang Diyos. Tulad po ng mga Mormon, ang kanilang paniniwala ay si Adan ang naging Diyos. Tao naging Diyos. No? Kaya tayo rin, dahil lahi ni Adan, pwede kang maging Diyos. Napakahirap yan. So maraming debate yan. So hindi natin tatalakayin yan. Pumunta na tayo sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral tungkol kay Kristo ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ikatlo, ang pagkamarapat ni Jesus na tagapamagitan. Nang gagawin ko po para makuha natin kabuuan ng ating pag-aaral. Napakahaba po ng doktrinang ito na talagang binigyan po ng pansin ng ating mga magulang sa panampalataya. Ito po ay mayroon pong 10 bahagi o
10 paragraph na ginawa po ng ating po mga naunang kapatid sa pananampalataya. At kung talagang isa-isahin natin, baka kulang po ang 2 buwan dito. Pero para po for the sake na makita lang natin ang nilalaman ng ating pananampalataya, ating po itong babasahin at ipapaliwanag ko na lang po sa ilang sandali. So pangatlo, pagkamarapat ni Jesucristo na tagapamagitan. Babasahin ko po ang paragraph 3. Pakinggan nyo na lamang at ipapaliwanag ko sa inyo. Sabi sa paragraph 3, ang Panginoong Jesus, Diyos at tao, ibinukod at pinahiran ng puspos ng banal na Espiritu. Nasa Kanya ang lahat ng karunungan at kaalaman. Ikinalugod ng Ama na ang buong kapuspusan ng biyaya at katotohanan ay manahan sa Kanya. Palibhasa'y banal, walang sala, walang dungis, kaya siya ay naging karapat-dapat na tumupad ng gawain ng isang tagapamagitan at tagapanagot. Hindi niya itinalaga ang kanyang sarili sa gawain ito, kundi siya tinawag at sinugo ng kanyang Ama. Ang kanyang Ama ay nagkaloob sa kanya ng buong kapangyarihan at paghahatol. Gayon din, initasan siya na gamitin ang mga ito. So atin lang banggitin yung mga ilang mahalagang punto rito. Una-una, si Jesucristo na sa kanyang pagkamarapat na tagapamagitan, ibinukod, pinahiran, inanoint. Hindi po pinahiran ko ano lang, kundi alam natin kung sabi pinahiran, binuhusan po siya ng langis ng patron kay Aaron. Inanoint siya. Pero alam natin, sa langit, walang literal na anoint na gano'n, kundi siya ay pinahiran ng Espiritu. Binigyan ng kapangyarihan, puspos ng banal na Espiritu, kaya tinawag siyang Mesiyas, sapagkat siya yung Diyos na pinangakong maging tagapagligtas sa mga tao. So lahat ng kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Nandiyan ba kay Mary yan? Lahat ng kapuspusan ng Diyos na kay Maria? Ha? Hindi. Si Kristo lamang ang sabi sa Colossus 1:9. Colossus 1:9 ang sabi, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Lahat po ng kapuspusan ng Diyos ay manirahan kay Jesucristo. At hindi lamang siya ang buong kapuspusan ng Diyos, ikalawa, siya rin yung kaninningan at kaluwalhatian ng Diyos. Hebreo 1:3, ganito ang pagkakasabi. Siya ang kaninningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa ikataasan. Yan po ay si Kristo. Siya ang the exact representation of God. At hindi lamang yun, siya pa yung kaninningan at kaluwalhatian ng Diyos. At siya ang larawan ng di nakikitang Diyos. Kaya nga, ang Ama, hindi natin nakikita lamang natin ito sa pamagitan kay Kristo. Hindi natin aktong nakita si Kristo tulad ng mga apostol, yung 12, pero isinulat lahat nila Juan, la Pablo, ang kanilang karanasan kung paano nilang nahipo si Kristo, paano nilang kasabay kumain si Kristo, ipinaalam sa atin, ang sabi sa 1 John, upang tayo man ay mayroong fellowship with them sa mga alagad at ka-fellowship din tayo ni Kristo. Kaya whenever na ating pinag-aaralan ang tungkol kay Kristo sa Biblia, siya tayo po ay naging kasama ni Kristo. Kasama natin siya. Mayroon tayong fellowship with Christ. Kaya nga si Kristo, bagamat hindi nakikita, ay ipinahayag sa atin ng mga apostol sa kanyang Biblia, sa Biblia, upang tayo po ay mayroon din pong pagkakilala sa Ama. Kung sino ang Ama, dapat kilalanan si Kristo. Ngayon, maraming hindi naniniwala kay Kristo, so paano nila nakikilala ang Ama? No? Simula sa Genesis, lahat po na nagpapakita roon, nagsasalita roon bilang tao,
Sa kapwa-tao, kay Adan, kay Moises, kay Abraham, si Jesucristo po yun. Sapagat ang Diyos hindi pwede magpakita kahit namang tao dahil sa silag ng dito, patay ang tao. Kaya nga, ang Diyos, si Jesus, ay bumaba. Kaya tinawag siyang Lord, tinawag siyang Jehovah, Yahweh. Ang Diyos ay bumaba na kapantay ng tao upang maunawaan ng tao kung sino ang Diyos, sapagat si Kristo ang eksaktong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang kaniningan. Kaya nga, ang sabi nga ni Jesus kay Felipe, di at Felipe, hanggang ngayon di pa kilala ang Ama. Kung paano mo kung nakita, kilala mo ang Ama. Hindi nyo sabi sa Colossians chapter 1, verse 15 to 16, ang sabi diyan, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So nakikita natin ang Diyos, yung deity, yung pagka-Diyos buong Diyos sa pamagitan ng kay Kristo. Maawain, di ba? Siya ay nagugutom din, nakikita natin, no? Sabi diyan, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Yung panganay po, hindi ibig sabihin, ito'y tumukoy kay Kristo na meron siyang simula. Panganay, meaning sa English po yan, ay pinagmulan. Origin. No? Sapagkat si Christ ay creator. Siya ang pinagmulan ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang, tignan nyo, kasunod dyan, 16, sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Now, sino po ang maaaring umangkin dyan? Si Kristo lang. Kaya si Kristo ay isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos upang ang tao ay magkaroon ng tiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga si Kristo, batay sa ating binasa kanina, siya yung karapat-dapat na maging tagapamagitan at tagapanagot. Siya ang isang karapat-dapat na mediator at tagapanagot sapagkat siya yung pinahiran ng Diyos. Siya yung tinakda ng Diyos. Siya yung Diyos na naging tao, hindi tao na naging Diyos. Bilang pinahiran, ginawa niyang lahat ng dapat mangyari upang siya maging tagapamagitan nang sa ganon, ang tao na hiwalay sa Diyos ay may panumbalik sa Diyos. Nakita niyo, nakaraan yung ating pag-aaral, ang tipan ng Diyos. Dahil sa tipan ng Diyos, sino yung tipan? Yung tipan ng pangako? Si Kristo. Dahil ang tao, simula nung sila nagkasala, nahiwalay. No? At ang pagkahiwalay nito ay walang hanggan. Kaya po ituring yan sa Biblia, Ephesians 2:1, kamatayan. Dahil ang kamatayan, pagkahiwalay ng katawan at spirito, ganon din tayo, nung magkasalang tao, talagang nagkahiwalay ang tao at ang Diyos. Napakalawak ng walang katapusang pagkahiwalayan. Sino makakapanumbalik ng tao sa Diyos? Sabihin, sa tao lang naman yan. Paano mangyari yun? Ngayon si Kristo ang pinakutipan upang ang Diyos at tao ay makapanumbalik. Siya yung tagapamagitan. Jesus is the only way, the truth, and the life. Yun po yung ikatlo. Pang-apat po, talakayin natin ang mga nagawa ni Jesus na tagapamagitan. Nababasahin ko po paragraph 4 hanggang 8. Huwag po kayo mainip. Ano po? Napakahaba po nito. Pero kailangan kong basahin para sumagi man lang sa inyong panindiman, sa Bisaya pa, sa inyong alaala, kung ano po yung ating tatalakayin ngayon. Basahin nyo po, pakinggan nyo. Kung mayroon po kayong kopya ng 1689, mas maganda po para makita ninyo ang sinasabi. Now, hindi ito ang ating authority, right? Ang ating authority ay Bible. Pero lahat ng nandito na ginawa ng ating mga magulang mula sa Bible. Ganito po kakasabi. Kusang loob na ginanap ng Panginoong Hesus ang tungkulin ng isang tagapamagitan. Upang matupad niya ito, nagpasakop siya sa kautusan ng Diyos.
na kanyang lubusang ginanap. Dinala niya ang parusa na dapat pagdusahan natin, sapagkat siya ay inaring may sala at isinumpa siya alang-alang sa atin. Tiniis niya ang lubhang kalungkutan sa kanyang kaluluwa at pinakamasakit na pagdurusa sa kanyang katawan. Siya'y pinako sa krus at namatay. Patay siya, ngunit hindi nabulok ang kanyang katawan. Nang ikatlong araw, siya ay bumangon mula sa patay na gayon din katawan na dumanas ng hirap. At siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng kanyang ama at namamagitan para sa kanyang hinirang. Sa katapusan ng mundo, babalik siya upang hatulan ang mga tao at mga anghel. Paragraph 5, binigyan ng Panginoong Hesus ng buong kasiyahan ang lahat ng hiningi ng katarungan ng Diyos. Now, ang sabi ko, sinunod ni Kristo lahat ng hiningi ng Biblia ng kautusan. Okay? Wala siyang niliban, lahat. Aktibo niyang ginawa yon. At ang sabi pa rito, tinupad niya rin ang lahat po naman ng kalooban ng Diyos. No? Wala rin po siyang pinagliban. Lahat tinupad niya. Kaya makita niyo ang kanya pong obedience, ang kanyang righteousness kung tawagin, ay active and passive perfectly. No? Aktibo niya sinunod, aktibo niyang passive niyang tinanggap ang lahat para sa kanyang pagdurusa ng kamatayan. Kaya nga, kung tawagin yan, ganap na pagkamasunurin. Pag sinabing ganap na pagkamasunurin, ibig sabihin, katuwiran. Kaya katuwiran ni Kristo, sumasa atin kapag sinampalataya natin siya at ang kanyang ginawa. Yung katuwiran niyon, ang siya nagbibigay sa atin. Kumbaga, sa isang salita, yun yung dugo ni Kristo. Napakatuwid yung dugo ni Kristo, kaya yun ang binigay sa atin. Every time na tinitignan tayo ng Diyos, hindi niya nakikita yung ating likas na kasalanan, kundi nakikita niya yung perfect obedience o yung righteousness ni Christ na nakabihis sa atin. Kaya hindi tayo nahatulan. No? Hindi tayo nahatulan kung tanging pero sapagkat si Kristo, yung dugo ni Kristo, katuwiran ni Kristo nakabihis sa atin. Ganon si Christ sa kanyang pagsunod. Sunod, sabi niyan, sa pamamagitan ng kanyang lubusang pagtupad sa kautusan ng Diyos at sa paghahandog minsan magpakailanman ng kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, nakapagdulot siya ng pagkakasundo at pinili niya ang isang walang hanggang mana sa kaharian ng langit para sa lahat ng ibinigay sa kanyang Ama. Kita niya, kapag ikaw ay isang Kristiyano, no, tinanggap mo si Kristo, kaya mo tinanggap dahil nabuhay kang muli, no? Tinanggap mo si Kristo, yung katuwiran ni Kristo, yung kanyang righteousness, yung perfect obedience niya, yung dugo niya, ang siya ngayong tumatawag sa atin. At yung ating salvation, yung ating kaligtasan tinanggap mula roon, ay nasa langit, hawak ng Diyos. Hawak ng Diyos. Kaya ano man mangyari sa atin sa lupa, tulad ng nanay ko, limot niya na lahat, hindi ibig sabihin na wala yung kaligtasan niya dahil hawak ng Diyos yung kanyang kaligtasan. Now, dahil tayo ay mayroong subject to deterioration, tayo ay talagang manghihina, mabubulag, mabibingi, magkakaroon ng amnesia sa lupang ito kasi yan ang sumpa ng kasalanang minana natin. Pero hindi na nangahulugan na ang mana na binigay sa atin mula kay Kristo na hawak ng Diyos ngayon ay mawawala. Hawak ng Diyos yung kaligtasan. Kaya nga, ang tanong sa atin, handa ka na bang mamatay? Bakit? Hindi niya alam kasi ikaw ang kaligtasan. Kasi alam niya, nasa tao ang kaligtasan. Hindi niya alam talaga. Pero kung ikaw ay mayroong kaalaman tungkol sa kaligtasan mo na hindi sa iyo, gawa ng Diyos, simula sa simula hanggang katapusan, at ang Diyos ang may hawak ng kaligtasan mo sa langit, sabihin mo talaga, anytime, I'm ready. Mayroon kang joy sa gitna ng kalungkutan. So, yun po yung paragraph 5 na yan. No, paragraph 6, ang halaga ng katubusan ay hindi agad binayaran ni Kristo hanggang siya ay nagkatawang tao. So, napakahalaga yung pagkakatawang tao ni Kristo sapagkat yun ang katuparan ng pagbibigay halaga ng katubusan. Gayunpaman, ang halaga, bisa at kapakinabangan ng kanyang pagtubos ay binigay sa lahat ng kanyang hinirang, hindi po sa lahat ng tao, hindi bawat isang tao, kundi hinirang.
Si Kristo hindi pwedeng mamatay sa krus. Bahala na kung sino sumampalataya. No. Sapagkat sayang yung kanyang dugo. Sayang yung kanyang kamatayan. Karat saan ba? Namatay siya sa layuning iligtas ang mga pinili ng Diyos na ibinigay sa kanya. Ang sabi pa, ito ay naganap sa pamamagitan ng mga pangako. Halimbawa at sakripisyo sa nasa mga ito. Siya ay nahahayag. Siya ang itinuring na binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Siya rin ang kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. At siya rin ang kahapon, ngayon, magpakailanman. 7. Si Kristo bilang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay gumagawa ayon sa kanyang dalawang kalikasan. No? Kita nyo, hindi pwedeng isa lang paniwalaan mo, Diyos lang siya, hindi siya nagkatawang tao. Kasi ang pagiging tagapamagitan ni Kristo, dalawa pong kalikasan ang gumagana. Hindi pwedeng isa lang. Wala pong katubusan kung hindi gumana ang dalawa. Ang sabi diyan, ang bawat kalikasan ay gumaganap ng nararapat. Gayunman, dahil sa pagkakaisa ng kanyang persona, ang bagay na nararapat sa isang kalikasan sa banal na kasulatan, kung minsan ay ginagawad sa persona sa ikalawang kalikasan. Ay, ibig sabihin po nito, yung kanyang kalikasan na hindi magkahiwalay, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagkatao, hindi pwede magkahiwalay. Kaya nga lamang, nung siya narito sa lupa, isang bahagi ng kalikasan lang ang kadalasan natin nakikita. Siya ay tao. Siya ay nagugutom. Siya ay nangangaral. No? Kadalasan yun. Kaya minsan, nagkakaroon ng misinterpretation doon sa mga kritiko masyado, no? Na ginadal sila, tao lang talaga si Jesus. Pero hindi na naunawaan yung laman ng kanilang pananampalataya. Naunawaan yung laman ng pananampalataya, yung ating paniniwala. Kaya magkakaiba po. Kaya hindi po sabihin na lahat ng nagsasabing maging Kristiyano ay talagang kaysa natin sa pananampalataya. No. Dapat malaman nila muna ang totoong pananampalataya. Kaya sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 11 hanggang sumusunod, darating yung panahon na lahat ng mananampalataya sa buong daigdig magkakaisa sa isang pananampalataya because there is only one faith, one God, one love, one death of Christ. Kaya hindi lahat sa ngayon ay magkakapareho talaga. Dapat sila madala talaga ng Diyos kay Kristo upang magkaroon naman ng isang faith, isang pananampalataya. Kaya excuse me po sa mga kapatid natin na rito, maaaring nagsasalita ako na parang kontra sa inyo, kayo naman ay mananampalataya, pero masabi ko, baka kulang pa yung kaalaman ninyo sa pananampalataya. Dapat magkaisa tayo. At magkakaisa lamang tayo kung mananatili kayo sa pana ni Kristo na magpaturo ng kanyang salita sa tama. Okay? 8. Tiyak at mabisang ibinigay at ipinahayag ni Kristo ang walang hanggang katubusan sa lahat ng kanyang hinirang. Siya ay namamagitan para sa kanila. Pinag-isa niya sila sa kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya tayo po bautismado ng isang Espiritu at yun ay Espiritu ni Kristo. Inikayat niya sila na sumampalataya at sumunod, na pinamamalaan ang kanilang puso ng kanyang salita at Espiritu. Nakita niyo? Para po tayo makapamuhay ng tamang Kristiyano, dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos. Ito lang ang tanging pamamahala ng Diyos na ituwid tayo sa ating buhay, ituwid tayo sa ating gawin, ituwid tayo sa ating asal, ituwid tayo sa ating pagkatao. Salita ng Diyos lang. Pinanagumpayan niya ang lahat nilang mga kaaway sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at karunungan. Ginagamit niya ang mga pamamaraan na ayon sa kanyang kahanga-hanga at di malirip na pamamahala. Ang lahat ng ito ay naisakatuparan sa kanyang malaya at lumuos na biyaya na walang nakitang kabutihan at pananampalataya sa kanyang mga hinirang. Nakita niyo? Tayo po ay hinirang ng Diyos hindi dahil may nakitang mabuti sa atin. Hindi dahil meron tayong dati ng pananampalataya. Wala po tayo lahat nun. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinili tayo as is kung sino tayo. Kaya lahat ng ating ginagawang kabutihan, lahat ng ating pagiging religyoso, hindi natin may pagmalakihan. Ang ating lamang tanging pagmalaki kapag nabuksan tayo sa kautuwanan,
Lord, salamat sa iyong biyaya. Sino ba ako? No? Sino ba ako? Ngayon. So nakita niyo yung totoong kaligtasan, hindi po sa ating sarili pagsisika. Gawa ng Diyos ito, sa simula hanggang katapusan. So nakita natin sa overview ng ating binasa from 4 to 8 paragraph ng section 89, may kita natin ang kanyang humiliation, yung kanyang pagkakahamak. No? Isang Diyos na bagamat siya ay isang dakilang glorious God, pero makita natin ang kanyang pagkakahamak, ang kanyang pagkakababa. Siya ay Diyos, ngunit pumantay sa tao at naglingkod sa tao, namatay para sa mga tao upang iligtas ang mga inibig ng Ama. Makita natin yung kanyang pagkakahamak, nagdusa sa lahat sa kanyang laman bilang kahalili sa atin na magpasan ng kaparusahan ng kasalanan. Kaya naman ang kanyang kalulatian, ito yung pag-akyat niya sa langit, pag-upo sa trono, at pagbabalik niya upang hatulan ang mga hindi sumampalataya sa Diyos at hindi sumunod sa Ebanghelyo. 2 Thessalonians 1:6. Bababa po si Kristo na may dalang paghahatol sa lahat ng mga hindi nagpakababa sa salita ng Diyos at hindi sumunod dahil meron silang sariling paniniwala. Basahin niyo po yung, pakibasa na po. 2 Thessalonians chapter 1 verse 6 hanggang 8. Sa Tagalog, pakibasa na. Tama ba po? Verse 6. 2 Thessalonians 1:6 hanggang 8. Sige po, pakibasa. Kapagkat tunay na matuwid sa Diyos, nagantihan ng kapighatian ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit, makasama ang kanyang makapangyarihang anghel na nasa nabibliyap na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Nakita niya? Kaya hindi po dapat natin pagtawanan yung pangangaral ng Ebanghelyo dahil ito lang yung pag-asa natin. Ito yung tanging kasangkapan ng Diyos, the only common means of God to save sinners. Common grace po yan. Ibig sabihin ng common grace, para sa lahat. Tulad ng bigas. Ang bigas para rin sa lahat. Common grace. Kaso lang, pagdating sa kaligtasan, tanging gospel lang po ang paraan ng Diyos para maligtas ang tao. Hindi sa yung magbuting gawa, hindi sa yung kabaitan, hindi sa yung pagiging religyoso, kundi paano mo tinanggap ang salita ni Kristo. Faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. So nakita natin yung kabuuan. So si Kristo po ang siyang atonement sa atin. Pag sinabi po siyang atonement, katubusan, baga, katubusan doon sa ransom, sa kidnapper natin, ang kidnapper natin, si Satan, no? Pag sabi atonement, sa ibang salita, atone means tako, takpan, no? Itago yung dugo, tatakpan, yung kasalanan, tatakpan ng dugo ni Kristo para hindi makita ng God, no? Pero, ibig sabihin yan, sa ibang salita, yung pong ating kasalanan, si Kristo lamang ang makapagtatakip. Ibig sabihin, itong kanyang dugo ang siya makapagbabayan puri sa atin. Dahil sirang-sira ang kapurihan natin. Tanging si Kristo lamang sapagkat siya yung perpektong sumunod at tumanggap ng lahat ng nararapat para siya maging tagapamagitan. Siya yung magtatapo ng ating kasalanan, ang sabihin yung ating pong kapurihan. Sira ang ating puri. Si Kristo lamang ang magtatapon dyan. Kaya nga, ang mangyayari dyan, dahil tinabunan yung ating kasalanan at siya ay ang ating tagapamagitan, ang justice po ay nasatisfy
No? Ang katarungan ay talagang nabigyan po ng kasiyahan. Wala na pong masabi ang sino man, even Satan, gonna claim, no, ano mang bahagi niya sa atin. Tapos, dahil dyan sa ginawa ni Kristong tagapamagitan, na-procured niya, nagganap niya ang reconciliation between God and man. Siya nagtapos nun para ang tao ng Diyos ay magkasaulian muli. Dahil tayo po ay rebelde palagi. Romans chapter 5 verse 8, no? Romans chapter 8 verse 5, baliktad. Na tayo'y nasa laman, at ang laman kailanman hindi makapagbibigay luwalhati sa Diyos. Bagamat reliyoso, naniniwala sa Diyos, pero buhay ay laban sa Diyos. Kaya na kaaway palagi natin ng Diyos. No? Kaaway palagi natin ng Diyos, maging sa kalikasan natin. Ang alam natin, dalawang kalikasan lang, di ba? Man and woman, pero ang daming rebelde. Pinipilit nilang maging babae sila, maging lalaki sila. That is rebellion against the will of God. At tanging ang tagapamagitan lamang ni Kristo ang makapagpapawi ng puri na yon upang tayo po ay patawarin ng Diyos at makapanumbalik tayo sa tamang kalagayan natin. So lahat po ng ginawa ni Kristo, tanging si Kristo lamang at hindi si Maria. Hindi po ang sino man. Hindi ang pastor, hindi ang papa, wala po. Tanging si Kristo lamang. So dahil dyan, yung ginawa ni Kristong katubusan sa krus ng Kalbaryo, ito yung pagsasakatuparan din sa mga sumampalataya sa lumang tipan. Mula kay Adan, nangyari po ang kanilang panampalataya, tsak mayroon silang kaligtasan dahil tsak ng kanilang sinampalatayanan ay mamamatay sa krus. Kaya lahat po ng sumampalataya doon sa lumang tipan, sumampalataya doon sa promised covenant, the covenant of promise, the seed of Abraham, of the seed of the woman, hindi mabibigyan kanilang panampalataya. Kaya dahil doon, ginagawa nila lahat ang kanilang katungkulan bilang pagtanaw sa kanilang sinasampalataya ni si Kristo. Right? Sa krus ng Kalbaryo. Kaya kaligtasan ng lumang tipan kay Kristo. Tayo naman, kaligtasan natin, papalit naman kay Kristo. Ngayon kilala natin si Christ, so ating binabalikan anong ginawa ni Kristo. Doon naman kila Adan, kay Abraham, kay Moses, tinatanong nila kung gagawin ni Kristo. Lahat yun natupad. Hindi mabibigo yung believers noon at believers ngayon dahil kay Christ lang siya lamang ang gumawa ng pagiging tagapamagitan. Nasaan yung sabihin mo na nasa tao naman yun eh. Kung kailan niya gustong maligtas. Nasaan yun? Walang bahagi nun. Isa pa yan sa magdidiin sa kanila sa impyerno. Kasi ang kaligtasan wala sa tao. So nakita natin, nagkaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng pagtatapon, lahat natapos po yan. So basahin natin panghuli, ang verse, ang paragraph 9 to 10. Ito na lang po, tatapos na po tayo. Si Kristo at siya lamang ang nararapat maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Siya ang propeta. Siya ang saserdote. Siya ang hari ng Iglesia ng Diyos. Okay? Ang kabuuan o bahagi man ng kanyang panunungkulan ay hindi maaring ilipat sa kanino man. Naging hari ba si Maria? Naging propeta ba siya? Ang tatlong panungkulan ni Kristo ay kailangan para sa atin dahil sa ating kamangmangan. Kailangan natin ang kanyang pagkapropeta dahil mangmang tayo, kailangan tayong turuan. Dahil sa ating pagkahiwalay sa Diyos at kakulangan sa lubos ng paglilingkod, kailangan natin ang pagkasaserdote ni Kristo. Si Kristo ngayon ang namagitan. Siya ang saserdote. Siya yung namatay para sa atin. At hindi lang yun, dahil sa ating paglayo sa Diyos at kawalang kakayahan na bumalik sa Kanya, at dahil din sa kailangan natin na mailigtas at maingatan sa ating mga espiritual na kaaway, kailangan natin ng Kanyang pagkahari. Dahil kung wala si Kristo na isang hari, patay tayo lahat. Upang sumumpat, manaig, magdala, umalalay, magligtas at mag-ingat sa atin hanggang sa Kanyang makalangit na kaharian. Now, ito po yung tatlong office po ni Christ. Christ as
siya yung prophet, high priest, and king. Ating pong tatalakayin yan sa nahiwalay pong paksa. No? Tatalakayin natin hiwalay na paksa at maaari yung ating ibang teacher na sa Sunday School ang magpapaliwanag dyan. Pero, sa kalat-lahatan, bilang pagtatapos, mga kapatid, tatanong ko lang, naunawaan na ba natin yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 5 and 6? Muli natin balikan. 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 6. Unawa na ba natin ito? Sana wala tayong problema rito. Hindi tayo pwedeng maging Jehovah's Witness, Mormon, Iglesia ni Cristo, ano mga religion? Kibuloy, o di kaya doon sa mga nag-preach sa kalsada na naniningil ng kwarta, yung mga fourth watch, kasi nag-tunis yan, hindi sila naniwala sa Trinity. So, marami po tayong pag-aralan dyan. Kayo, tinatanong ko, sang-ayon ba kayo dito? Sa verse 5 hanggang 6, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Hindi po nagtumigil ang tao na si Jesus. Hindi po. Ang tao, si Kristo Jesus, God, man, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubo sa lahat. Atonement. Na siyang patotoo sa tamang panahon. Ang tamang panahon dyan, hindi lamang ngayon panahon, kundi sa lahat ng panahon. Ngayon, tanong ko sa inyo, naunawaan ba natin yan? Kasi kung hindi nyo maunawaan, paano kayo maliligtas? Hindi nyo nanawaan, si Kristo lamang tagapamagitan sa iyo, sa Diyos at sa tao. Anong sasampalatayanan mo? Sinong sasampalatayanan mo para ikaw maligtas? Sasampalatayanan mo yung panampalataya mo na siya makapagligtas. Tanda natin, ang panampalataya hindi nakapagliligtas. Ang panampalataya ay kasangkapan para tanggapin ang kaligtasan. Tandaan nyo, Ephesians 2:8-9. By grace, you have been saved. No? Sa biyaya tayo naligtas. Through faith. Okay? Tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. Anong biyaya? Simula sa simula hanggang katapusan, ginawa ng Diyos. That is grace. Wala tayong bahagi. Ngayon, matatanggap lamang natin ito sa pamagitan ng pananampalataya. Saan galing pananampalataya? By hearing the words of Christ. Kaloob ng Diyos yan. Ngayon, pag sabi mo, ako'y naligtas sa aking pananampalataya, maling theology yun. Maring totoo kang naligtas, pero dapat kang lumago. Hindi po yung faith ang nakapagligtas sa iyo, kundi yung object of faith, which is God, Christ, Jesus, and His crucifixion. Okay? So, hindi po sa atin na yan. Kaya, sino maaaring maging mediator, tagapamagitan sa palagay ninyo? Jesus Christ lang. Si Maria, pwede ba? Bakit? Ano yung masabing hindi pwede? Ha? Makasalanan din. Eh, you have to prove that in the scripture. Kailangan patunayan natin yan. Na hindi nga pwede si Maria. Kasi kung masabi, tao lang, paano, how can you prove that? Kailangan mayroon tayong hawak na scripture. Basahin natin mga kapatid, Luke chapter 1. Luke chapter 1, verse 46 hanggang 47. Pakibasa nga po sa Tagalog. Pakilakas lang. Sinabi ni Maria, "Tinatakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas." Okay, ang context dito, ano ang context dito? Dumating si Elizabeth. Okay? Sino si Elizabeth? Asawa ni John the Baptist. Tama ba? Nanay ni John the Baptist. Ano? Ngayon, buntis ito, 6 months na, itong si Elizabeth. Nung dalawin niya si Mary noon, kinausap ito ng anghel, di ba? Na siya magbubuntis. Ano nangyari po? Buntis na rin si Maria noon.
kagampan, no? Nung makita nung batiin ni Joseph, ni Elizabeth, si Maria, anong naramdaman ni Elizabeth? Ang sabi ni Elizabeth, "Oh, Mary, pinagpala ka sa lahat ng babae." Di ba? Ngayon, ginagawang dasal yan ng reliyon, no? Paginoong Maria, mapuno ka ng grasya. Yun statement ni Elizabeth. Anong naramdaman ni Elizabeth? Si John the Baptist kumilos sa kanyang tiyan. Ang sabi doon, lumundag. Naku, buti na lang dito si Elizabeth. Lumundag na yung sanggol eh. Diba? Iba yung context. Maring hindi dyan sa text niya, pero sa gospel. Ano nangyari? Ang sabi ngayon, pinagpala kang babae. Kaya anong sabi ni Maria? Verse 46, sinabi ni Maria, dinadakilan ng aking kaluluwa, sino? Ang Panginoon. Dahil ang kanyang sinapupunan, tingnan basa natin, verse 43. Bakit nangyari ito sa akin? Na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon. Sabi, Panginoon, diba? Ina ng aking Panginoon, sabi ni Elizabeth. So, alam ni Elizabeth na Panginoon yung dala ni Maria. Sapagkat ang tinig ng iyong pagbati ay aking nadinig, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Sa English dyan ay naglip, dahil pumundag. Mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinasabi sa kanya ng Panginoon. Sumagot si Maria. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Sino tinutukoy ng Panginoon? Nasa kanyang sinapupunan. Okay? Dahil yan ang confession ni Elizabeth. Ano sabi niya? At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Yung Panginoon ay Diyos na tagapagligtas ni Maria. Kung si Maria ang tagapamagitan, ang mediator, bakit sinasabi niya yung Panginoon sa kanyang tagapagligtas? Yun lang po yung text niya. Papakita natin nang sasabing si Mary daw ay mediatrix. Hindi po ito yun. Na si Maria nangangailangan ng Panginoon at tagapagligtas. Dito, tanong ko rin sa inyo yung pangalawa. Napatibay ba ang inyong pananampalataya tungkol kay Kristo na tagapamagitan? Oo po. Ito lang po makapagpapatibay sa atin katotohanan. Ito lang makapagpapatibay sa atin. Kaya, susunod na tanong, maliligtas ba ang sino man sa iba't ibang paraan? Mayroon bang kaligtasan sa iba't ibang paraan? Wala. Sapagkat ang sabi sa John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ano ngayon ang kahulugan ng pangalan? Siya ay tagapamagitan. Sa pangalan. Ibig sabihin ng pangalan po, autoridad or titulo. Dapat tayo ay sumampalataya sa titulo ng ating Panginoong Hesus. Diyos, nagkatawang tao, tagapamagitan, tanging daan, tanging buhay, tanging liwanag, lahat yan. That is the name of Christ. Ngayon, kung wala kang alam dyan, anong klaseng panampalataya ang ibinigay mo sa iyong sarili? Basta kung sumampalataya si pinanganak ng December 25 at namatay siya ng Kwaresma. Ganun lang. Walang basis, walang authority. Dapat sumampalataya ka sa kanyang pangalan. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 12, ano sabi doon? Subalit, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga, hindi po tayo naniniwala sa easy believism na pinag-altar call ka lang ng pastor ay ligtas ka na. That is easy believism. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Pero hindi yan. Ang nasasampalatayanan mo, ang pao, walang naman. Ang basis ng ating faith ay ang katotohanan ng salita. Kaya, hindi tayo naniwala sa easy believism, altar call.
Dahil hindi na kailangan altar call. Diyan ka dyan sa iyong upuan, kung narinig mo ang truth, nagpupuri ka talaga, yun tayo ng pagsamba talaga natin. Noon, yun pala yung katotohanan. Yun yung totoong pagsamba. At nagkakaisa tayo. Amen? Amen. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa iyong pong mga salita. Lord, bagamat hindi po namin ito may paliwanag ng gayon, Panginoon, na katindihan mo rin. Nakita namin, Lord, ang pangkalahatang kaalaman tungkol kay Kristo na tanging tagapamagitan sa Diyos ang tao. Kundi dahil sa Kanya, Panginoon, wala pong maliligtas. Ay Lord, patawarin niyo kami sa aming paniniwala na kami maliligtas sa aming mga sariling gawa o sa aming pag-attend o sa aming mismong pananampalataya ang siya makapagliligtas sa amin. Sapagkat Lord, tanging sinasampalatayan at laman ng aming pananampalataya ay si Kristo, si Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay, siyang tumanggap ng lahat ng kasalanan ng kanyang mga tao upang sila'y mapatawad at ito sapat, Lord, na kami aming sinasampalatayanan upang ang kanyang katwiran ay maibigay sa amin. Maraming salamat po, Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.